Kahit malinaw na si Reeves mismo gustong mag-stay sa Lakers at ganun din kasi mismo ang Lakers, hindi pa rin tinatantanan itong si Reeves ng mga analyst sa trade. Kahit si Luka na mismo yung nagre-request pa sa front office na wag gamitin si Reeves sa kahit anong trade package, lalo na kay Giannis. Hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung mga possible trade dito kay Reeves, lalo na yang kasi talaga yung pinaka-asset nila ngayong off-season lalo na pagdating sa superstar o elite center. May player option si Reeves na mababa kumpara sa market value niya dahil nasa 14.9 million lang yan sa 2026 to 2027 na base mismo sa mga NBA insider at cap analyst. Pwede siyang kumita kasi around 30 to 40 million per year sa open market dahil sa breakout season niya. Kaya halos siguradong mag-option out nga ito para kumuha ng malaking long-term contract. Hindi kasi siya mabigyan nun ng Lakers ng max level extension nung extension window dahil limitado lang yung pwedeng i-offer ng Lakers dahil sa NBA CBA rules Kaya kahit gusto siyang i-retain, hindi nila maibigay agad yung full market value niya nun na ngayon possible nga raw mabigay na yan. Kaya paniguradong papasok siya sa free agency pero i-renew niya yung contract niya sa LA Lakers pero mas malaki na yung kontrata na pipirmahan niya. Based sa rival executive, pwedeng umabot sa 40 million per year ang value niya dahil mahina yung upcoming free agent class ngayon. Kakaunti lang yung mga guards na nasa prime na tulad niya Kaya maraming teams pa rin ang possible nga raw magkaroon ng interest at maghabol dito kay Reeves Binanggit sa mga report na nandyan pa rin yung mga team ng Chicago Bulls, Brooklyn Nets at iba pa na nagkakaroon ng malaking cap space ngayon na sapat para makuha si Reeves. May interest din naman yung Utah Jazz at Atlanta Hawks kung makakagawa sila ng cap room. Sa trade swap, yung Pistons Detroit talaga ang inuugnay ngayon sa Lakers para kay Reeves at Jalen Duran naman kung magdidesisyon nga raw mismo ang Lakers na isakripisyo si Reeves para makuha yung elite all-star center na to na si Jalen Duran Parehong natanggal sa second round ng playoffs yung mga to. Kaya lalong lumalakas yung mga usapan tungkol sa possible sign and trade swap na gawin ng mga to Ginatungan pa yan nitong si Paul Pierce kaya lalong umiinit yung usapan. Based kasi kay Paul Pierce, gusto niya yung idea mismo dahil swak nga raw ang needs ng magkabilaang team na to. Para sa Lakers, ito yung logic na trade Simula nang nawala si Davis bilang dominant interior force, malaki yung naging problema nila. Kahit nakuha pa nila si Ayton, kulang pa rin sa rim protection, rebounder, athletic center at lob threat partner kay Luka Kaya sinabi ng maraming analyst na perpekto nga raw talaga itong si Jalen Duran kasama si Luka. Bata siya, athletic, mahusay sa pick and roll at kaya maging long-term center pa. Sa regular season, meron niyang 19.5 points, 10 rebounds per game. May all-star appearance, top 11 sa Defensive Player of the Year voting. Kaya hindi lang siya ordinary center Nakikita siya bilang future star big man. Pero nagkaroon ng downside sa playoff. Syempre, parang Reeves talaga Bumaba ang average niya sa 10.2 points, 8.5 rebounds per game. Bumaba yung efficiency niya. Kaya nga may ibang analyst pa rin yung nagsasabing hindi pa rin nga raw fully proven playoff big to Kahit nanalo sila ng 60 games sa regular, nakita sa playoffs sa sobrang bigat ng offensive burden kay Cade Cunningham. Kulang sila sa secondary scorer, perimeter shot creator, reliable sa half-court offense. Diyan mismo nila pinapasok itong si Reeves sa usapan. Kaya sinabi rin ni Paul Pierce na you get the scoring punch you need on the perimeter. Kung pagsasamahin nga raw si Cade at Reeves, si Cade ang primary star playmaker, si Reeves ang secondary creator. Parang Luka pa rin at Reeves sa Lakers Mas luluwag daw yung spacing ng Pistons sa offense at ito yung dahilan kung bakit may logic basketball wise nga raw ang swap na to. Kaya kung magkakasundo ang Lakers at Pistons, possible talaga yung sign and trade deal na mangyari. Parehong complicated ang contract situation nila. Si Reeves inaasahang mag-option out at magiging unrestricted free agent. Pwede siyang humingi ng 200 million plus level deal. Si Dore naman papasok sa restricted free agent. Kailangan din bayaran ng Pistons yung malaking extension niya. Kaya based sa mga cap analyst, pwedeng gamitin ng dalawang teams ang sign and trade para hindi mawala kung sakali yung dalawang to. Parehas magkakaroon ng return, makukuha ng kapalit na swak sa roster needs. Dahil maraming league executives ang naniniwala na baka
Baka hindi nga raw talaga ideal yung long-term fit ng tandem ni Luka at Reeves dahil parehong offensive-oriented na guard sila. Ang concern, kulang sa perimeter defense, madaling targetin sa playoffs, kulang kasi sa size yung mga to. Kaya paulit-ulit lumalabas talaga ngayon sa mga report na kung ititrade man si Reeves, gusto ng Lakers kapalit talaga elite defensive big o star level frontcourt player, kaya mas lalong umiingay yung trade swap na to.